Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupak kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Inuuri ng mundo ang tao batay sa taglay nitong kapangyarihan, edukasyon, kayamanan, katanyagan, at iba pang mga material na bagay na naipon o natamo nito. Ang halaga ng tao ay laging tinutumbasan ng mundo, hindi ang ating mapagmahal na Diyos. Pantay ang kanyang pagturing at pagtingin sa lahat sapagkat tayo ay kanyang mga inaring anak. Kung kaya ipinadala niya si Jesus, ang bugtong niyang anak, upang maging ating tagatubos. Gayon din naman, ayaw niyang isa man sa kanyang kawan ay mawalay sa kanya, at ikinalulugod niyang hanapin ang mga nawawala at muling tipunin sa kanyang pagmamahal. Hindi niya nilikha ang tao upang malayo sa kanya. Nais niya tayong makapili, magpasawalang hanggan. Tayo rin ay may tungkuling akayin ang kapwa patungo sa Diyos. Huwag nating husgahan, ikahon at kapaguran ang mga naliligaw ng landas. Mahal sila ng Diyos at bilang kanilang mga kapatid, mahalin din natin sila. Pananagutan natin ang isa't isa at ang ating halaga ay hindi higit sa kanila. Kung dumating man ang pagkakataon na tayo ay naliligaw at napapariwara, asahan natin na hahanapin din tayo ng Diyos at sa pamamagitan ng ating kapwa, muling ilalangkap sa kawang maliligtas. Hanapin natin ang ating mga kapatid na naliligaw ng landas at ipahayag sa kanila ang pananabik ng Diyos na makapiling silang muli sa landas ng katwiran.